Ang kwento sa likod ng nabigong pag-iibigan ni Claudine Barreto at Raymart Santiago. Minsan naging promising ang kasal ni Claudine Barreto at Raymart Santiago, ngunit nauwi sa hiwalayan. Parehong nagmuni-muni mula noon sa kanilang paglalakbay na nagbabahagi ng mga insights sa kung ano ang humantong sa kanilang pagsasama at sa mga isyu na naging sanhi ng paglutas nito. Sa isang bukas na panayam sa isang talk show sa TV, si Claudine ay nag-alok ng isang tapat na pagtingin sa kanyang pananaw na nagmumungkahi na ang relasyon ay maaaring may depekto sa simula pa lang. Matatandaan noong 2002 nalungkot si Claudine kasunod ng hindi inaasahang pagpanaw ng kanyang dating nobyo, ang aktor na si Rico Yan. Si Rico, isang minamahal na matinee idol, ay pumanaw sa kanyang pagtulog sa kanyang bakasyon sa Dos Palmas Island Resort and Spa sa Palawan, na ikinagulat ng kanyang mga tagahanga at mga mahal sa buhay. 4 na taon nang magkasama si Claudine at Rico bago ito pumanaw noong March 29, 2002. Inilarawan niya ang panahon nito bilang isang matinding kalungkutan at kahinaan. Di nagtagal, pagkatapos ng pagpanaw ni Rico, nagsimulang gumugol ng oras si Claudine kasama si Raymart Santiago na nagalok ng kanyang kasama at suporta. Reflecting on that time, Claudine said, "I was so broken. I was so sad. Namatayan ako tapos there's somebody who is there na parang knight in shining armor. Parang I played safe." Inamin niya na ang kanyang kalungkutan ay maaaring nakaimpluwensya sa kanyang desisyon na magsimula ng isang bagong relasyon na naghahanap ng aliw sa halip na ituloy ang isang romantikong koneksyon para sa tamang dahilan. Mabilis na umunlad ang relasyon ni Claudine at Raymart. Nagpakasal sila sa isang sibil na seremonya sa Isabela noong May 2, 2004. 2 taon lamang pagkatapos ng kamatayan ni Rico noong 2006, muli nilang ipinagdiwang kanilang pagsasama sa isang church wedding sa Tagaytay City. Ngunit sa pagbabalik tanaw, naniniwala si Claudine na maaaring nagmamadali siyang magpakasal nang hindi lubusang pinoproseso ang kanyang emosyon at binibigyang daan ang kanyang sarili na gumaling. Iminungkahi niya na ang pagpapakasal niya kay Raymart ay maaaring pagkakaroon ng mas magandang pagkakataon kung naglaan siya ng oras upang mabawi ang emosyonal na katatagan bago gumawa ng panghabang buhay na pangako. Ngayon, sina Claudine at Raymart ay may 2 anak, sina Santino at Sabina, at ginawa nilang prioridad ang pagiging epektibong kapwa magulang sa kabila ng kanilang paghihiwalay. Ayon kay Claudine, nasasanay sila ng uncoupling, isang terminong ginamit para ilarawan ang paraan ng paghihiwalay habang nananatiling magkapareha sa pagiging magulang. Paliwanag niya, "We have to make decisions with the children as a family pa rin. Hiwalay kayo pero you have to be together for the kids when it comes to decision making. Anything about the children, even the schedule." Napansin ng aktres na ang paghihiwalay sa una ay lumikha ng kalituhan para sa kanilang mga anak, lalo na nang masaksihan nila ang hindi pagkakasundo ng kanilang mga magulang. Sa pagkilala sa emosyon na epekto ng kanilang mga anak, nagpasya si Claudine at Raymart na humingi ng pagpapayo at ayusin ang kanilang mga issue upang matiyak ang isang matatag na kapaligiran para kina Santino at Sabina. Sa ngayon, nakatutok si Claudine Barreto sa pagkamit ng ganap na paggaling at pagsulong, umaasang makahanap ng lakas para magpatawad at iwanan ang nakaraan. Ang kanyang karanasan kay Raymart Santiago ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng pagpasok sa mga relasyon na may gumagaling na puso at ang lakas na kinakailangan upang maging kapwa magulang ng may habag at pakikipagtulungan. Ngayon, karelasyon ni Raymart Santiago ang aktres na si Jody Santa Maria, habang ang sabi ni Claudine ay ang huling kasintahan ay isang young actor mula sa GMA7. Nakakita sila ng magkasamang lumabas kasama ang kanilang mga kaibigan sa mga kaarawan at kaganapan ng mga celebrity.